Ramon. Sa mura niyang edad, hinamon na ng panahon ang kanyang katatagan, bawat darating pasanin. Tatlo ang binubuhay at isang inang sakitin. Panganay si Ramon, ngunit hindi siya nakatapos. Sa pagkakarton na lang ni Ramon, lahat inubos. Ang oras at taon na dapat sana'y nasa eskwela, wala siya ibang inisip kundi lamang magkapera upang matugunan ang ibang pangangailangan. Sa di inaasahan, nag-iba ang kapalaran. Nabalitaan ni Ramon mula sa kaibigan, ang lungkot at takot na hindi matatapakan. Naluwas sa mata na kailangan niyang ibuhos. Gumuho ang pader na sa pamilya niya umubos. Wala siya naabutan kundi mga lupa na kumalat, kasama ng tabunan ng kanyang mga pangarap. Tatlong istorya na bumaniko, ang kanin ng landas sa mundo na mapaglaro. Hindi biro, mga dinanas, hinamon ang kapalaran at ang buhay ay sinubo. Ngunit ang natamo, mga pangarap ay tinuto. Tatlong istorya na bumaniko, ang kanin ng landas sa mundo na mapaglaro. Hindi biro, mga dinanas, hinamon ang kapalaran at ang buhay ay sinubo. Ngunit ang natamo, mga pangarap ay tinubo. Sa bawat buhay ay merong pagsubok sa ating dumaan. Walang perfectong pagkatao kung ikay may kasalanan. Ang pangalan niya ay Ana, meron siyang tatlong anak. Kumakayod mag-isa, sinakripisyo niyang lahat. Sapagkat asawa niya, iniwan siyang nag-iisa. Kahit gaano man kahirap, pilit niya tong kinakaya. Pagbebenta ng laman, trabaho niya gabi-gabi. Si Ana ay sumasayaw sa entabladong nakapanty. Naghanap siya ng ligaya sa iba't ibang lalaki. Halos di na rin mabilang ang halik sa kanyang labi. At merong siyang nalaganap na hindi inaasahan. Kapitbahay ang nagsabi, sila daw ay nasunugan. At agarang umalis si Ana sa kanyang trabaho. At huli na ang lahat nang malaman niya ito. Ang kanyang tatlong anak patay na ng kanyang makita. Si Ana ay biglang nanghina habang siya ay lumuluha. Tatlong istorya na bumaniko, ang kanin ng landas sa mundo na mapaglaro. Hindi biro, mga dinanas, hinamon ang kapalaran at ang buhay ay sinubo. Ngunit ang natamo, mga pangarap ay tinuto. Tatlong istorya na bumaniko, ang kanin ng landas sa mundo na mapaglaro. Hindi biro, mga dinanas, hinamon ang kapalaran at ang buhay ay sinubo. Ngunit ang natamo, mga pangarap ay tinupo. Ito ang kwento ng istorya ni Melissa. 15 taong pangarap maging medisina. Pagkatapos sa eskwela ay diretso na sa bahay. Wala siyang inatupag kundi magsunog ng kilay. Pinalaking masipag ng magulang si Melissa, matulungin sa kapo at pala kaibigang bata. Ngunit ang kabutihan niya'y kakambal din na malas. Sadya ba talaga ang panahon ay umiiwas? Gabi nang umuwi at ang panganib ay tumulak. Sinusundan ng taong may matinding binabalak. Lamaw ito sa alak at ang lakad ay masuray. Hinatak si Melissa pagkatapos ay hinalay. Natagpuan na lamang ang labi sa palayan. Walang mga damit at duguan na masilayan. At sa huling hantungan katanungan na sa isip, nabalot ang pangarap ng masama niyang panaginip. Tatlong istorya na bumaniko, ang kanin ng landas sa mundo na mapaglaro. Hindi biro, mga dinanas, hinamon ang kapalaran at ang buhay ay sinubo. Ngunit ang natamo, mga pangarap ay tinuto. Tatlong istorya na bumaniko, ang kanin ng landas sa mundo na mapaglaro. Hindi biro, mga dinanas, hinamon ang kapalaran at ang buhay ay sinubo. Ngunit ang natamo, mga pangarap ay tinupo. Tatlong istorya na bumaniko, ang kanin ng landas sa mundo na mapaglaro. Hindi biro, mga dinanas, hinamon ang kapalaran at ang buhay ay sinubo. Ngunit ang natamo, mga pangarap ay tinupo. Tatlong istorya na bumaniko, ang kanin ng landas sa mundo na mapaglaro. Hindi biro, mga dinanas, hinamon ang kapalaran at ang buhay ay sinubo. Ngunit ang natamo, mga pangarap ay tinupo.